Apat na panukalang batas ang isinusulong ngayon ng Committee on Natural Resources na layong mas maprotektahan ang likas na yaman sa bansa. Kabilang na ang pagbabantay laban sa maling pagputol ng punong kahoy. Si Nomer Corporal live rin mula sa Batasang Pambansa. Nomer? Sofia, upang labanan ang banta ng pagkasira ng likas na yaman sa bansa, ilang panukalang batas ang isinusulong ngayon sa Kamara na layong palakasin ang proteksyon at pag-aalaga sa kalikasan. Isa sa mga tinalakay ng Committee on Natural Resources ang apat na panukalang batas na naglalayong higpitan ang pagbabawal sa pagputol ng mga punong kahoy, lalo na ang mga nanganganib ng uri. Ayon sa komite, dapat matigil ang ilang iligal at mapanirang operasyon na nagdudulot umano sa pagkakalbo ng mga kagubatan sa bansa. Batay sa datos ng Forest Management Bureau, noong 2024, umabot sa 6.4 million cubic meters ang wood demand ng bansa, kung saan 85% nito ay inaangkat mula sa China, Malaysia at Indonesia. Nakatalaan naman bumuo ng Technical Working Group ang komite na panguna ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez upang mapag-aralang mabuti ang panukala. Plants and make sure that yung 1/30 is yun lang harvestin mo sa isang taon. Ang nangyari, Mr. Chair, karamihan, pardon me for saying, but yung mga nagkiklear cut sa Terrocar Forest, yung mga binigyan ng TLA na hindi Pilipino. Walang pag-ibig sa bayan na katulad mo at katulad ko. Samantala, lusot na rin sa unang pagbasa ng komite ang House Bill 4616 o ang panukalang batas na naglalayong palakasin ang socio-economic development sa islang bayan ng Rapu-Rapu. Saklaw din ng panukala ang pagsasaayos ng mga kalsada sa lugar na magbibigay ng mas mabilis na pagbaba ng serbisyo mula sa national government. Sofia, inaasahan naman ni Albay 2nd District Representative Caloy Loria na maipapasa na ito sa lalong madaling panahon at masisimula na ang rehabilitasyon sa 2028. Sofia.